Okay, so i-check lang natin yung isang compressor. Ito yung defective. Ipapakita ko lang sa inyo yung difference. Ito brand new kasi ito, ikakabit namin dun sa unit. So ito yung chinek natin nung nakaraan na sabi ko sa inyo defective yung compressor. Ito yon. So may mga nagsabi na hindi daw defective yung compressor. Okay? So shout out doon sa nagsabi na hindi defective yung compressor. So ito papakita ko sa inyo kung paano namin chinek. Simpleng-simple, old school yung ginagamit namin na pang-check. So inverter siya, inverter compressor to. So iba siya doon sa conventional na ginagamit natin. So ang DC compressor o yung sinatawag natin na inverter, variable speed. Okay? So nag-uumpisa sa 0, pataas na speed. Then ang non-inverter is 1 speed lang siya. Pag nag-start siya, kung ano yung start niya, yun yung maximum na niya. So wala siyang minimum, wala siyang maximum na speed. Okay? So yun yung non-inverter natin o conventional. Ipapakita ko lang sa inyo, buhayin natin to. Gumamit ako ng yung ating compressor tester. Ayan, umandar na yung compressor natin. Ayan, namatay no? Nag-loose. Okay, so ulitin natin, nag-loose. Ayan. Saglit ha, nag-loose yung ating compressor. Yan, umandar na. Okay, start natin ha. May timer tayo. Tingnan natin kung ilang seconds bago siya umabot to sa 100 PSI. Ayan, umaandar siya. Ito yung timer natin. So, sinara ko yung valve, yung ating manifold gauge. Tapos, paabutin natin siya sa 100 PSI. Ayan. Sumabot na tayo ng 26 seconds. 30. Ayan. Galing tayo ng pagkaka... Ayun. 100 PSI. 38. Almost 38 seconds. Ayan. So, pag masdan nyo ito, bumabalik din siya pero napakabagal. Mabagal lang balik niya ha. Ayan ha. Then, sa 36 seconds is umabot siya sa 100 PSI. Okay? So, ito yung compressor na pang testing namin. Ilipat natin doon sa sinasabi kong defective compressor bago natin ikabit doon sa mismong unit. Ito yung brand new na ikakabit natin. Papakita ko lang. Ito, gumastos ako ng access valve. Kaya sabi ko, shoutout doon sa nagsabing hindi tayo marunong mag-check ng compressor. Okay? So, ganito lang. Old style lang yung ginagamit natin. Old school. B U. Okay? Ayan. So, shoutout doon sa nagsabing hindi tayo marunong mag-check ng compressor. Gumastos pa ako ng access valve ba? Ayan, binuhay ko na ulit. So, antayin natin mandar yan. Okay? Ayan, tingnan nyo yung gauge natin. So, sa kanya is umabot ng 36 seconds bago siya umabot to sa 100. So, ito, tingnan natin. Kung ilang seconds bago tayo makarating dun sa 100 PSI. Ayan. Kita yung timer. Okay, so 33, 34, 35. Nasa 50 PSI pa lang tayo. Yan. 49. Ayan, tingnan nyo to. Mabot na tayo ng 1 minute and 5 seconds. Hindi pa tayo mabot sa 100 PSI. Oh. Ayan, papunta pa lang tayo sa 100 PSI. 1 minute and 12 seconds. One minute and 19. 24. Okay. Yan. Tingnan nyo yung bilis ng balik ng gauge. So, 1 minute and 40 seconds tayo.
Ayan ah. Ang bilis umabot to sa 0. Bumabalik ka agad. Yan. Okay. So, kita nyo na ang difference ha. Yung defective compressor. At ito yung pan-testing natin na good compressor. Saka yung usok ko, umusok siya dito sa likod. So, ibig sabihin yung tinatawag natin na leak back. Okay. So, ito yung brand new na ikakabit natin doon. So, kinonfirm ko lang kung talagang defective yung compressor. Then, pinakita ko rin lang sa inyo. Okay? Kakabit natin tayo doon ngayon. So, umabot siya ng 1 minute and 40 seconds bago siya nakarating doon sa 100 PSI. Compare dito sa ginagamit namin pang-check na compressor, umabot lang siya ng 36 seconds. Nasa 100 PSI na kagad siya. Then, kahit pag sinara natin yung gauge, bumabalik siya pero bahagyang-bahagya lang siyang bumababa. Okay, hindi katulad nito, halos seconds, 10 seconds lang, bumabalik na sa 0. Ayos! Okay. Dito, mababang bumaba yung gauge natin. So, kita nyo yun, tagal ng andar natin ng compressor. Halos hindi pa rin nagbago yung gauge natin is nasa halos 180 PSI pa to. Ayan. So, pasensya na kayo, yung gamit natin low-tech pa eh. Walang nagdo-donate ng mga high-tech na dami. High. Para madali tayo maintindihan na high. Okay, nasara natin. Kailangan mabilis siyang pupunta doon sa 0. So, ayan o. Pag pumatak sa 0 yan, dahil nakasara ito, dapat hindi gagalaw ang gauge nyo. So, mapapansin nyo yung gauge natin, no? Ang bilis bumalik. Ayan, umangat na yung gauge natin. Okay, kapag bumalik yan dito, ibig sabihin yan, yung compressor natin may leak back na tinatawag natin.